Good morning mga idol. Good morning lahat. Salamat niyo pala sa mga nagbigay ng kunting tulong sa nanay at tatay ko mga idol. So salamat sa nag-prayer sa tatay ko mga idol. So medyo nagkaroon sila ng lakas ng loob na mas lalo pa nilang lakasan ang kanilang loob mga idol na mamuhay sa nung ibabaw mga idol, kasi nakita nila na marami nang nakasuporta sa kanilang anak at sa kanila din mga idol. Marami nang nakakilala sa kanila, so mas namotivate sila sa buhay mga idol. So laking pasalamat ko talaga sa inyo mga idol na dumating kayo sa aming buhay mga idol. So baka magtaka kayo mga idol na nandito kami ngayon sa gitna ng amanggahan mga idol, kasi talagang nagkaroon talaga ako ng problema mga idol sa nangyari sa akin mga idol, na nung nakasagupan namin yung itim na tao mga idol, bigla akong nawala sa sarili mga idol, sabi ng kapatid ko. So hindi ko na alam kung ano nangyari doon mga idol, basta ang naalala ko lang mga idol na meron akong isang lugar na pinuntahan na sobrang ganda at maraming mga nakaputiin na babae. Hindi ko alam kung anong klaseng lugar yun mga idol, pero nakita ko yun si Bert at yung nanay tatay ko na okay na sila sa lugar na yun mga idol. Kaya nung namulat ako mga idol, nung tulungan ako nila 69. So nagulat ako kasi yung nakita ko sa aking panaginip ba yun mga idol, iba sa katotohanan mga idol. So sinabi nila 69 na nagbagsik daw ako mga idol at nakipaglaban ako sa kanila. So nung nagising ako sa katotohanan mga idol, takot na takot ako mga idol. Halos napakita sa akin yung nakaitim kada gabi mga idol. So yun yung problema ko mga idol, dahil may sinabi sa akin ang taong nakaitim, yung nakaitim mga idol, na mag-iingat daw kami, kailangan namin bumalik doon sa malaking punong kahoy mga idol, dahil nagalit ang mga kasama niya doon, yung mga pamilya mga idol. Kasi yung nagpakita sa akin na unang nagpakita sa akin mga idol, yun yung mabait mga idol, pero yung mga kasama niya mga idol, hindi katulad sa kanya. So sabi niya sa akin na hindi ko talaga alam mga idol kung sa panaginip ba yun o totoo ba yun mga idol, kasi mga bandang alas 12 na yun mga idol. So nagising ako nang bigla, at sa aking naisip nakita ko siya na nagsabi na mag-iingat ako at kailangan namin bumalik. Kailangan ko talagang bumalik dito para humingi ng pasintabi sa mga na-disturbo namin sa lugar na to mga idol. So hindi ko naman kayang mag-isa lang mga idol, kasi baka maulit yung nangyari sa akin mga idol. So kasama ko ngayon si Utol, nagpasama ako sa kanya dahil hindi pwede ako lang mag-isa. So baka magtaka kayo mga idol na wala sila 69, kasi sabi nung napakita sa akin na mas maganda daw kung dalawa lang kami para hindi maingay yung lugar mga idol, kasi baka malalong magalit yung may-ari ng lugar. So sila 69 din mga idol, pag alam nila na ganito ang pangyayari sasama talaga yun, pero busy talaga sila 69 mga idol. So alam nyo naman siguro kung bakit naging busy sila. So sana panoorin nyo yung gagawin naming exploration yun mga idol, at sana samahan tayo ng Panginoon para safety lang tayo. So tol, okay na? Tara. Ilang gabi na ba na hindi ka pinatulog na? Simula nung nakuha niyo ako, Ano ang sabi? kada alas 12 nagpakita sa akin yung itim na tao, yung maliit. Sabi niya yung napakita sa akin ng pangalawang araw, hindi daw yun siya, kaya pala iba yung boses. Sabi niya na dapat bumalik tayo sa lugar na to para humingi tayo ng tawad sa mga na-disturbo natin dito. So ang point natin ngayon ay humingi ng tawad sa Humingi kanila ng tawad sa kanila, para kasi sabi nung nakaitim na kung hindi natin gagawin yun, baka puntahan tayo sa ating tahanan at didisturbuhin tayo. So sa akin talaga yun nakapokus. Hindi ko alam kung bakit Tol, kasi wala akong malay nung nangyari yung kaganapan sa inyo. kaya nga So sinabi niya na dapat mag-ingat na tayo sa pagpunta dito. So nagdala tayo ng panguntras sa kanila. sana ay makausap natin yung kahit isa sa kanila. Oo nga. Sana talaga makita natin yung kahit isa lang sa kanila, kahit yung tumulong sa atin.
Ito isa lang po mga kaidol. So yan, medyo madilim talaga dito sa lugar na ito mga idol. Sobrang ano po. Pati yung balahibo ko Tumatayo talaga pati ako idol. tumatayo. May mga gumagalaw sa paligid mga idol, hindi namin Hindi namin na alam kung anong nangyari sa paligid. Pero lakasan natin ang loob mga idol kasi pag natin nalakasan ang ating loob baka hindi ako makatulog ng ilang araw mga idol, baka masira yung utak ko. Ingat tayo, ingat tayo. Tayo tol, baka mawala tayo dyan. Hindi ko talaga alam yung nangyari sa atin tol ba nung pumunta tayo dito kasama sa sisyan kasi iba talaga yung lugar na napuntahan ko. Sa naalala ko, isang lugar na napakaganda, maraming tao nakatira. Siyempre nandun kayo sa lugar na nakita ko. Nandun kayo, lahat ng pamilya ko nandun. parang inaano ka lang. Walang problema na nangyari doon, puro na lang ngiti. May magagandang babae pa na nakaputi. Namalit mata. So, sana nga maging okay na ang lahat para makapagpahinga naman ako, tol. Yan, so, yan tol mga tama ito yan. Hindi ka nakatayo bilang bata. Mag-iha dito kasi sabi ng nakaitim na dapat pag pupunta tayo dito, tahimik lang tayo kasi hindi natin nakikita ang ating kalaban. Hindi dapat ano. Hindi daw dapat na. Oh, tara. Mukhang abandon na itong lugar na ito, tol. Hanggang itong kasi sobrang dami ng gabi. Dito matay talaga yung balibo ko pag dadaan dito tol. Pinagdaanan namin mga kaidol. Ngayon sanay kami sa bundok. Ngayon pa rin. Ngayon pa ako nakaramdam. Kaibahan. Na papunta kami sa lugar. Sobrang dami naman dito. Parang nakalapit ako mga kaidol. Pero sa Mga lagab. para sa pakanan ng mga kaidol. Gawin ko pa rin yung kung ano yung dapat gawin. Kasi idol na dito kami magpahinga muna mga idol kasi parang iba talaga yung pakiramdam namin dito sa lugar na ito. Parang ano, parang may nagmamasid. Parang ito kasi mga kaidol, yung tumatayo yung balibo namin. May pakiramdam namin may nakatingin sa amin mga kaidol. Kaya Lakad pa tayo ng konti tol. iba talaga ang pakiramdam ko. Mas lalong bumibigat yung katawan ko. Pero malayo pa tayo sa may punong kahoy tol. Pakiramdam ko mga parang Kaya pa talaga dito. Ano bang pakiramdam? Bigat katawan. kinakabahan ako tol. Ay, maingay. Ako rin kinakabahan ako tol, pero salamat at sumama yung utol ko sa akin mga idol kasi
Base sa naramdaman ko nung pumunta ako mag-isa mga idol. Ganito rin yun. Ito yung naramdaman ko to nung pumunta ako dito. Sobrang bigat. Parang palagi may nakadagan sa akin. Nasaan mo yun? Iba yung exploration sa ano, sa bandido sa ganitong sitwasyon mga kaidol. Kasi pag nag-explore kami, pag bandido ang aming sasagupain ay ito kasi mga kaidol, kung bandido ang aming makasagupa ay tumatayo yung balahibo ko. Hindi tumatayo para sa natatakot, tumatayo yung balahibo ko mga kaidol sa mga bandido para lumaban, yung lumalabas yung tapang ko mga kaidol. Pero sa ganitong sitwasyon mga kaidol, parang yung tapang ko parang mauubos kaya dapat mangyari sa si mga kaidol natatakot naman to. Kung hindi lang para sa kapatid ko, ayaw ko talagang sumama dahil mahirap to. Kaya sana po mga kaidol ay masolve na tong problema na to, kasi di naman ako magpapayag na gabi-gabi ay hindi makatulog si Ibrahim. Mga kaidol, sana po parang di ko makakontrol yung mga balibo ko. Parang hindi ako makapagsalita tol kasi kinakabahan talaga ako tol kasi sobrang tahimik Iba talaga kasi nito. yung takot sa ano, iba kasi yung tapang sa galit at saka tapang Sobrang sa takot na ako tol kasi naranasan ko na yung nangyari sa akin. gawin natin to. Kasi diyan ako diyan ako nabibigatan sa lugar na yan. No? Diyan talaga ako nabibigatan ng pakiramdam ko kasi sa tuwing dadaan tayo dyan, yan yung kasi yung isang puno dyan. Malaking puno dyan. Yung malaking puno. Yan o, yan, kita mo yan. Dito talaga to. Yan, kita mo yan. Sa gitna na malaking puno ng mangga. Yan. Yan may malaking puno ng mangga. Yung malaking puno. Diyan ako nabibigatan ng pakiramdam kasi Bakit ako? Ano yan? Andiyan? hindi ko talaga alam. Pinuntahan ko yan kanina. Yung nakadagay ko yung kamera. Nilapitan ko kasi baka may tao, wala naman. Pero lumapit ako sa puno. Yan gumagalaw yung mga saputol. Mga saputol ang galaw. Saputol ang galaw. Parang Galaw ang saputol. Ang sabot ang galaw. Tingnan na yung mga gumagalaw tol. Tingnan na tol. Yan na naman yung kwan tol. Dito. Tingnan. Ano kaya? Ano kaya? Kita mga idol. Ano ba yan? Sino ba yan? Laking problema na naman to tol. Huwag muna tayong magingay. Baka meron niyang gustong sabihin. Baka may gustong sabihin yan mga idol. So dapat na yung sabihin. Oh. Tingin tol. Ano ba? Tingin tol.
Atas dul. Atas dul. Masa may tuyo semua. Ani tuyo to atin lah. Wala ni gusto. Yan ang nitagos ako dati tol. Tudlo. Itulog tol. Lagi tulog tol, lagi tulog. Saka na tulog mga idol, lagi tulog. Ina. May tuyo mo semua. Untuk terus dulu. Betul. So yan nga bro. Hindi na naman nawala. Bakit? Tinuturo ba? Bakit mo parang tinuturo ko? Ano kaya gusto ito ating mo? Saya nonton. Meron gusto yung hati yung setting. Alam ko meron yung gusto yung hati kasi meron siyang tinuturo. Yung kinakatakutan ko to kasi yung kalaban natin hindi natin nakikita. Parang lulubog lilitaw yung Pero alam ko kung bakit hindi siya lumapit ng gusto sa atin. nasingil na lang. Kasi meron tayong pangontra sa kanila. Alam kong mararamdaman nila yung pangontra natin. Ano ito? Ay, kumalaw. Tatol! Sige, mga idol. Maraming salamat mga idol. Parang may nagpaparamdam ako sa akin. Hindi ko alam.